Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Noong isang araw ay gumawa ng mga headline si Anthony Edwards nang sabihin niya na siya ang number 1 option ng Team USA at dapat na mag-adjust sa kanya ang kanyang mga kakampi. At sa practice game nila kahapon laban sa Canada ay pinakita niya nga na seryoso siya dito. Pagamat nanggaling siya sa bench, siya nga ang nanguna sa scoring sa Team USA at nagbigay ng momentum sa team na ito matapos ang hindi magandang simula. 0 of 6 sa field nga sila to start the game with 5 turnovers in just 5 minutes. Napag-usapan nga natin na ang role ni Ant-Man ngayon sa Team USA ay tila ba tulad kay Dwayne Wade noong 2008 Beijing Olympics. Bagamat arguably siya ang third best player sa NBA noong mga oras na yun, nilunok niya nga ang kanyang pride at para yan sa ikabubuti ng team at nanggaling siya sa bench. At siya nga ang nanguna sa scoring sa star-studded Redeem team. Mukhang ganito din nga ang plano ni Steve Kerr kay Anthony Edwards. Subalit mo nga wala ngang plano si Edwards mga kaibigan na manatili sa bench. Nang sinabi ni Steve Kerr kay Edwards na nanggaling sa bench si Dwayne Wade nung naglalaro si Kobe sa Olympics, ang sagot nga ni Edwards ay wala naman tayong Kobe ngayon, so hindi nga talaga nakikita ni Edwards ang dahilan kung bakit hindi siya ang nasa starting lineup ng team. Sa palagay ko nga ay dahil under the Warriors system ni Steve Kerr ay si Stephen Curry ang number 1 option at kung ipagsasabay sila ni Edwards, hindi ito gaano makakabuelo. Mas mabibigyan nga siya ng pagkakataon na maging number 1 scoring option kapag nanggaling siya sa bench. So ayun nga po mga kaibigan, obvious nga na talagang gusto ni Anthony Edwards sa maging parte ng starting 5 ng Team USA at kung sa galing lang naman ay walang duda na disturbing siya ng pwesto kaysa kay Devin Booker sa ngayon. Ganun pa man, it's all about the fit. Curry is Curry. LeBron is a 100 times better version ni Draymond Green. Si Holiday ang tumatayo na 3&D player na tulad ni Andrew Wiggins. Si Joel Embiid ang in-improved na version ni Kevon Looney. Habang si Devin Booker naman ang tatayo sa pwesto ni Klay Thompson sa opensa ng Warriors. At kung may papalit man nga sa starting spot ay malamang si KD ito na pamilyar na din sa sistema ni Steve Kerr. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang kanina naman ay napag-usapan nga natin ang mga height ng mga players at isa na dito si Kevin Durant na may listed height na 6'10". Subalit mukhang 7-footer nga ito. Well, sa latest interview ay sinagot ni KD ang tanong tungkol dito at sinabi niya na 6'9 lamang siya at nagsisinungaling nga daw ang ibang players sa kanilang height at hindi umano 7-footer si Joel Embiid. Obviously natawa lang nga dito ang mga fans dahil wala nang naniniwala na 6'9 lamang si KD. Ang 6'9 nga ay si LeBron na halata naman na mas mababa kay KD. Si Giannis nga kahit ni KD mga kaibigan. Alam natin na ang katulad kay Kevin Garnett noon ay hindi naman talaga 6'11 tulad ng kanyang listed height at sinadya niya nga ito dahil ayaw niyang tingnan siya ng mga teams bilang isang center at gusto niyang manatili bilang power forward. At akala ng madami ay ito din ang kaso kay Kevin Durant dahil basically shooting guard nga ang kanyang style of play. Subalit halos 7-footer nga siya mga kaibigan at pipilitin siya ng mga teams na maging power forward tulad lamang ng ginagawa nila ngayon. Ganun pa man nananatiling matatag si KD sa kanyang mga statement na 6'9 lamang siya at sinungaling ang ibang mga players. Kayo ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ni Kevin Durant?